habang sinasabi ni Sara Duterte na magnanakaw, yung pala yung taon na nagpapasok kayo ng budget para sa flood control para manakaw ang akapal nyo. Titigas ng mukha nyo. Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na po ang makakapasok lamang ho ng mga balita. Isa na ng mga personalidad ang bumanat from Davao City na kung saan talagang binanatan niya itong lalong-lalo na itong mga bumanat noon kay Vice President Sara Duterte, talking about the 125 confidential fund. Na di umano ngayon, itong mga banat ng banat kay Sara noon, talagang ang masyadong tahimik ko sila pagdating ho sa usaping flood control at this time. No? And isa pa mga kababayan, Attorney Harry Roque ay meron namang buwelta tungkol nga po sa ginagawa nitong mga kasalukuyang administrasyon sa pagtugon po patungkol dito sa mga palpak na mga flood control. Isa pa, dating active sundalo, Colonel Mitran, nagsalita na rin po ng pagkadismaya tungkol nga din sa mga nangyayari ngayon dito ho sa mga flood control na ito. Mga kababayan, unahin po natin ito from Davao City. Okay, so alamin natin kung ano ang kanyang mga naging pahayag, lalo-lalo na patungkol doon sa mga palpak ng mga flood control. Kahapon lamang, nagkaroon na naman ng matinding, hindi matinding ulan kundi matinding baha. Kunting ulan, matinding pagbaha mga kababayan. But don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Oo, nakita niyo yung nanay na matagal niyo nang hinahanap. Pero dito mga punyeta kumang question sa 125 million, Sara. Wala man lang ginagawang investigasyon. Wala man lang lalim. Kunti lang ang concern. Samantala kay Sara Duterte, putang ina, lahat hinalukay nyo na. Totoo. Lahat mga witness, inalam nyo na lang mga background. Ngayon ang bagal ng kilos. Ang lalakas na loob ninyo magpa-interview, magsalita sa mga social media, sa mga balita, na si Sara Duterte ay magnanakaw. Anong taon nyo pinagtulong-tulungan si Sara Duterte? 2022? Lahat kayo nagtulong-tulong dyan? 2021, 4 billion lang ang budget para sa flood control. Ang 2022, nung nag-uumpisa na kayong pabagsakin itong si Sara Duterte gamit ng 125 million, dyan nag-start, nagpasok na malaking budget from 4 billion, 16 billion, almost 12 billion ang pinasok ninyo sa budget para makurakot. Tapos wala naman kami nakikitang project. Imagine niyo yung mga nagsasalita noong panahon na iniipit, ginigipit si Sara Duterte. So itong mga kongresistang ito, mga matatapang sila. Makapagsalita kay Sara Duterte yung magnanakaw, pero yung panahon na yan, diyan pala nagpapasok ng malaking makukurakot ng flood control budget. Almost 12 billion. Habang sasalita kay Sara Duterte magnanakaw, ang kapal ang mukha nyo. Saan kayo kumukuha ng mukha? Na habang sinasabi ni Sara Duterte na magnanakaw, yung pala yung taon na nagpapasok kayo ng budget para sa flood control para manakaw ang akapal nyo. Titigas ng mukha nyo. Matigas talaga mga kababayan. Kasi isipin mo nung panahon ho na binibira ho nila si VP Sara Duterte, abay itong halos lahat na ng congressman gustong sumausaw Hindi, geto. Ano ba yung nakalagay doon na ground for impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ang nakalagay doon, dahil nga doon sa nakasali doon yung 125 million mga kababayan na di umano confidential fund. Okay. Nung time ho na yun, halos lahat po sila magkaanga ho sila No? Talagang salita dito, nanakaw si Sara. No? So, lahat po sila gusto nila Alam mo, halos lahat ng congressman nagsasalita Paano ho nila siraan si Sara Duterte? Yung pala yung time na yun, na kung saan habang sinisiraan ho nila si Sara Duterte, grabe pala yung mga kapalpakan. Kaya naman siguro talagang binakbakan nila si Sara ng binakbakan para naman itong trillion ho na ito na mga nakita naman natin, malinaw pa ho sa sikat ng araw na kung saan talagang nasaan ho ang pera ng bayan. Talagang nawala mga kababayan kasi kita naman natin kung gaano kalaki yung budget dyan. Pero kita nyo naman, at this time, grabe yung baha, di ba? So yun pala yung time na, di ba, natatakpan itong mga corruption noon ito. But at this time, lumabas din ang katotohanan. Yan ang sinasabi na walang lihim na hindi ho nabubunyag. Imagine niyo, pinagpaplanuhan niyo yung flood control budget, kala niyo hindi kayo mahuhuli. 2022, diyan kayo nagpasok ng napakalaking halaga. At nung panahon na niyan, si Sara Duterte, sinasabihan niyo magnanakaw. Kapag yung mukha, tigas ng mukha niyo. Tigas ng mukha? Tapos hindi pa kayo nagpapigil. Kinontinuous niyo hanggang umabot sa impeachment ng 125 million. Kay Sara Duterte, binibintang ninyo. 2022, hindi pa kayo natigil ng 2023 hanggang 2024. Tuloy-tuloy kayo nagsasalita na magnanakaw Sara Duterte. Mga punyeta kayo, sunod-sunod pala ang pasok niyo ng pera dyan sa flood control budget. Ang kasalita kayo kay Sara Duterte, magnanakaw siya. Titigas ang pes niyo. Grabe kayo, hindi gawain ng matinong tao yan. May kademonyohan kayo. Ito pang tanong dyan. Yung mga nai-involve na mga kongresista, na isa nagsasabi magnanakaw si Sara, sino pa yung mga kasama niya? Sino yung ulo nila? Diba? Sino mga ba? Yung mga kasamaan, grabe rin makapagsalita kay Sara Duterte magnanakaw.
Mga putaragis kayo, grabe yung pagpaplano nyo sa budget ng Pilipinas. Ganyan ho kayo kakapal. Ganyan kakapal ang inyong mga balat. Sipin mo, galit na galit kayo. Ginawa nyo pang halos teleserye yung pag-iimbestiga sa 125 million. Alam mo yung maniniwala sa mga to, yung mga tao na ugpog mga kababayan. Lapok utak ho. Sipin mo, nagkaugaga ho kayo kung paano nyo panagutin si Sara Duterte sa di umano confidential fund hanggang dumating pa sa impeachment na ibinasura naman. Pinawalang visa po ng Korte Suprema mga kababayan. Dahil ito di umano ay unconstitutional. So at this time, dahil nga sa naging masyado kayong swapang sa pera, nakalimutan nyo na kapag kinurakot nyo yung budget dyan at hindi naman talaga maraming mga ghost project, hindi nyo ba naisip na kapag nagkaroon ng mga matitinding pag-ulan, malalaman at mabubuko ang inyong mga ginawang katarantaduhan ho sa budget ho ng mga flood control? Hindi nyo ba naisip yan? No? Dahil nga sa kapal ho ng balat ho ninyo, nakalimutan nyo na i-check ho kayo ng kalikasan. Sobrang garakal kayo. Kakapal na mukha nyo. Karma ang hintayin ninyo. Habang ang daming taong nagdudusa sa baha, wala kami nakikita kahit anong improvement. Nakatuto kayo kay Sara Duterte, yung pala may ginagawa kayong karumal-dumal. Nagmamagic-magic na pala kayo dyan. Bato kayo ng bato kay Sara para hindi masilip yung mga pinagagagawa niyo mga magnanakaw kayo. Tapos ano? Marami pa kayong bulag-bulagan na hindi nakakita ng katotohanan. Mga putaragis kayo. Hindi pa kayo matuluyang. Galit na galit. Pagtatanggol niyo pa din? Maniniwala ba ako na walang alam si BBM? Ito na mga kababayan, marami kong nagsasabi na ito yung mga loyalista kasi, pinupuri nila si BBM eh. Sabi nila, salamat po Mr. President dahil sa pagbulgar mo ng katiwalian. Putragis na yan. Maniniwala naman kayo sa ganon? Unang-una siya yung nagpirma ng budget. Pangalawa, lahat ng yan, DPWH under sa kanyang opisina. Tapos hindi niya alam sa loob ng 3 taon. Kasi nag-focus kayo kay Sara Duterte, how to destroy Duterte. Di ba? Paano nyo tanggalin? Di ba? Unang plano nyo para hindi makaupo si Sara Duterte. People initiative, palpak. Pangalawang plano, impeachment. Palpak pa rin. Ngayon. Sa mga kongresistang yan? Na si BBM, biktima ngayon? The president is angry. People are angry sa administrasyon. Hindi ka tanggap-tanggap. Tapos sa mga Duterte, lahat ng mga witness nakakalkal nyo yung mga buhay. Si Alice Guo, nakita nyo yung nanay na matagal nyo nang hinahanap. Pero dito mga punyeta kumakwestiyon sa 125 million, Sara. Wala man lang kayo ginagawang investigasyon? Wala man lang lalim? Hindi, sa bagay, magkakaroon na rin naman daw ng investigasyon this coming September 2, which is sa Martes yan mga kababayan. Pero this coming September 1, bukas po yan, Monday, magkakaroon na po ng pangalawang hearing itong Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcolita. So abangan natin. Kasi mga kababayan, it's my own opinion, ay kung mayroon man po ako, kasi magkakaroon ng investigasyon ang Malacanang, magkakaroon ng investigasyon ng Congress, magkakaroon ng investigasyon ang Senado. Alam mo sa tatlong yan, kung mayroon man akong inaasahan, mga kababayan ko, ay ito pong investigasyon dito po sa Blue Ribbon Committee. Now, I hope po talagang mapanindigan ni Rodante Marcolita na talagang siyang dapat ay talagang mayroong humapanagot. Kunti lang ang concern. Samantalang kay Sara Duterte, putang ina lahat, hinalukay nyo na. Lahat ng mga witness, inalam nyo na lang mga background. Ngayon ang bagal ng kilos. So na Marcolita lang ang gumagawa ng aksyon? Puto na din sa mga nangunahit kay Sara Duterte. Iingay nyo, punyeta kayo. Ngayon, wala kayo sa upa. Hindi ba pumulitika kay Sara Duterte? Sinabi na ni Sara Duterte yan dati. Pero walang nag-imbestiga. Lahat ng mga sinabi ni Sara Duterte, lahat nagkakatotoo. Totoo yan mga kababayan. Talking about the corruption, sinabi na din talaga yung nagbibi Sara Duterte. Diba? About yan sa kung sino lang ang humahawak po ng pundo ng bayan. Sinabi ni Sara Duterte, ni Vice President, si Saldico. Nasaan na si Saldico ngayon? Nagtatago na yata. Hindi na ho natin mahagila kung nasaan na po si Saldico. Okay? Di ba? Pangalawang sinabi niya, si Martin Romualdez daw, si Tambaluslos. Yun daw yung may hawak lamang ho ng pundo. Hindi nang galing sa akin yan. Kay BP Sara yan, ha? Ang tanong ho dito, nasaan na kaya si Saldico? Yan yung tanong ho natin kung nasaan na si Saldico. Kasi nga po, at this time, nagiging trending yung, anak daw ba yun ni Saldico, yung babae? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, ha? Okay? Na kung saan nagtitrending ho sa social media dahil nga sa maranyang pamumuhay. Sarap ng buhay, no? Na hinahayaan niya ng mangyari. Ang dami pang alam ni Sara Duterte, hindi lang niya inilalabas. Pero lahat ng inilabas niya, lahat nagkatotoo nang wala siyang ginawa. Panahon ang nagsabi na kailangan na ito ipakita sa mga tao. Ang tawag dyan, karma.
Kaya nga ang daming natuwa doon ang daming natuwa ng mga anti-Duterte dahil nga syempre, alam mo ako hindi naman din talaga ako natuwa doon mga kababayan. Kasi base po sa ating pag-aaral, nag-aaral din naman tayo sa mga bagay ho na yan, talking about intelligence. Alam mo, hindi naman talaga basta-basta na isasabi mo yan in public. Hindi pwede yan. Kaya nga po, confidential fund. So kapag ka in-public mo yan, paano pa masasabing na confidential fund kung ipapublic mo yan? Yun lang yung logic doon Kaya nga po, pansinin po ninyo, yung sa dinami-dami po ng mayroong confidential fund ang Vice President, mayroong confidential fund ang Pangulo, yung ating po mga dyan sa iba't ibang ahensya pa po ng ating gobyerno, may mga confidential fund po yan. Napansin niyo po, yung inimbestigahan na po nila yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte, na which is wala namang pagkakaiba sa confidential fund ng Pangulo at iba pang ahensya po ng ating gobyerno. Dahil nga po, pamumulitika at this time, nahalungkat din yung baho ho ninyo. By the way, ito mga kababayan, may susunod lang ako. Ano sabi niya Tambalos Mas? Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Ito yung sabi niya Tambalos Ito, Ito. Ang kabal ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Isa lang ang masasabi ko. Ano sabi niya? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ang tama ng bayan, hindi dapat ninanakaw. Sabi ni Tambaloslos, dapat daw ang mapuntayan ang bawat sintimo sa serbisyo at mga proyekto. Ano nangyari? Ano nangyari ngayon? Akala ko ba bawat sintimo ng pera ho ng taong bayan mapupunta ho sa mga proyekto? Kayo naman dyan Kayo naman ang may hawak ho ng pera ng taong bayan Pero ano nangyayari ngayon? Baha dito, baha doon. Kahapon po, yan ang nakaka-PI mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kahapon, umulan lamang po nang hindi pa umabot po ng 1 oras. Isipin niyo naman ang Quezon City, binahang baha na ho. Kawawa yung may mga sasakyan, yung doon, binaho yung nila, yung iba nga, naanod pa yung mga four wheels po nila Inabot ng baha at nakita nyo naman kung gaano kahaba yung traffic kahapon dahil po sa kunti lang na pagkulaan mga kababayan. Ganyan ho. Pero anong sinabi ni BBM? Anong sinabi ni Bongbong Marcos? Nung kanyang interview, parang in-interview yata ito siya nung nung after election. Pakinggan natin yung in-interview si BBM ng ito po, sa report po ito ng UNTV. Pakinggan nyo yung, mismo si BBM, alam niya na talagang palpak yung administrasyon niya. Sinabi niya mismo yan Pakinggan niya, ito. Ito, wait lang. Ito, ayan. Yan natin. Si BBM mismo may sabi nito Walang sound. Share na lang muna tayo dito kabayan. Wala nang sound ba't kaya? Lang Layo. Walang sound Ito tayo Parang namatay ang sound. Ganda-ganda nitong setup ko kanina Ayan. Okay, by the way, huwag na muna tayo dyan. Dito na muna tayo. Balikan natin yan kay sinabi ko ni BBM. Ito na muna tayo dito sa sinabi po ni Attorney Harry Roque. Ng Marcos administration. Ang tanong, sa kagustuhang ilihis ng Marcos administration ang issue ng flood control galing dun sa mga tunay na dapat mapanagot kasama ng presidente, ang speaker, ang committee chairman ng committee on appropriations at iba pang mga anak ng Diyos dyan sa Kongreso. Ang gagawin daw nila, pupudusin at tututukan nila itong si Congressman Duterte. Ang irereklamo daw nila ay yung bilyong-bilyong proyekto na nakuha ni Congressman Pulong dyan sa kanyang distrito. Ang tanong, ano naman ngayon kung marami siyang pondong nakuha? Ang katotohanan, ang Mindanao, biktima ng social injustice. Napakatagal na panahon panumpan ng Espanyol, pinagkaita talaga ng pondo kahit sino ang nakaposisyon. Hindi pa tama-tama nung nagkaroon tayo ng kauna-unahang presidente na taga Mindanao na makinapang naman ang Mindanao sa pondo ng bayan. Kasi nga po mga kababayan, even si Abante sinabi din naman ni Pastor Abante yan, parang ang tututukan ho nila ngayon, parang yung budget yung ni Pulong Duterte. Isipin mo kung paano talaga tayo pinapapaikot-paikot ng itong mga kababayan. Isipin mo yung baha nandito sa Quezon City, nandito po sa NCR, nandito po sa Luzon. Pero yung iimbestigahan daw nila, yung sa Mindanao. Hindi mautak to mga to, no? Alam mo yung maniniwala sa mga yan, yun din yung mga tao to na may kulang 1 tornilyo. Isipin mo, nandito ka sa Maynila, nandito yung baha, nandiyan sa Top Avenue, Quezon City, dyan sa City Hall ng Maynila, iba't iba pang location ng bansa, ng bansa natin, Bulacan. Yan yung talagang grabe yung baha mga kababayan, pero yung sisilipin daw nila, yung pundo po ni Pulong, yun yung sa Mindanao, sisilipin nila. Ito paano yung pinagluluko tayo, no? Ito, ano sabi dito ni Dr. Richard Mata?
Okay? Paghuli kay Pangulong Duterte na 80 years old na, mas mabilis pa sa kidlat. Dami pang batalyon kaysa sa paghuli sa pagnanakaw ng flood control. Madaming salita, kilos, kisa sa kilos. Yan po ang sinabi po ni Dr. Richard Mata. Totoo naman yan. Sinakita naman natin kung paano nila dinala si Pangulong Duterte sa dahig. Napakabilis. At ito ho ay pinangunahan ni former PNP Chief General Torre na after po ng kanyang almost 3 months na duty bilang PNP Chief, tinanggal din naman agad. O, ganun yung masyado kasing mataasing lipad ni General Torre. Oh, mabilis pa yung action nila dyan mga kababayan kaysa sa mga pagsawata po sa mga sino ho ang dapat panagutin dito sa mga palpako ng mga flood control. Ito mga kababayan. Meron pa dito Singit lang natin to saglit. Sabi nga ni Ted Pailon, yung nagnakaw ng mangga, kulong. Yung nagnakaw ng corn beef, kulong. Samantalang itong nagnakaw ho ng trilyon, billion, ayan, malaya. Nasa posisyon pa daw, sabi nila. Yan ho, mga kababayan. Ganyan ho katindi ang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Diba? O, yung nagnakaw ng mangga, yung matanda, no? Kita nyo naman yung si Lolo, kinulong. Pero itong, ngayon, hindi kinulong diba? O, pero by the way, ganun pa man, umaasa ho tayo na mayroong mapapanagot po dyan under sa investigasyon po ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. And before po tayo isingit yung isa po sa mga kasamaan po natin na dating sundalo, mga kababayan, itapik muna natin itong kahapon po, pumunta ito sila Congressman Chowa, mga kababayan, doon po sa opisina ni Mayor Isko Moreno. Matatandaan po ninyo, itong si Mayor Isko Moreno, marami itong isiniwalat, mga kababayan Marami itong isiniwalat patungkol nga dito sa mga anomalya, lalo-lalo na yung mga barangay hall na pinatayo ni Chua. Yung talking about the flood control, sabi niya talagang papanagutin niya. So ang nangyari po, pumunta po sa kanyang opisina kahapon. Ito, pakinggan po natin, basahin ko po. Ito, anong sinabi ni Attorney Joel Chua? Isipin niyo kung anong sinabi niya. Ito, para sa kapanatagan ng ating distrito, minarapat po namin na mag-usap at isang tabi ang mga hindi pagkakaunawaan, kami ay magtutulungan para sa mga batang Maynila. Alam mo, Attorney Congressman Joel Chua, hindi po ito usapan ng kung pagkakaisa ha. Hindi ito usapan ng pagkakaisa. Usapan po ito ng accountability. So kailangan kahit magbati kayo dyan, dapat po alam mo, marami po dito ang nagsabi kay Yorme, kay Mayor Isko, na Mayor Isko, ingat ka dyan. At sabi naman ng iba, Mayor Isko, kami ho ay naniniwala sa iyo na hindi ka magpapadala dyan sa kasi siyempre alangan naman. So napakarami pong in-expose ni Mayor Isko Moreno talking about yan sa mga palpak, yan sa mga flood control na yan. Tapos pag nakipagbati, okay na. So walang ganon. Mga kababayan, hindi ito usapin na pagkakaisa ha. Tandaan po ninyo, hindi ito usapin. Accountability ang usapan mo dito. Wag kayo, ingat-ingat po kayo dyan. By the way mga kababayan, ipasok na natin itong isa pang sinabi ni Atty. Marcoleta, ni Atty. Harry Roque ito. Ayan natin. Hindi ko kapante. Okay, ito, mensahe niya naman po ito. Hindi korte dapat. Mensahe niya naman po ito kay Congressman Abante na gusto nga paimbestigahan yung flood control sa Davao, kabayan. Ay, nako, Congressman Abante. Ikaw yung congressman dyan, pastor, congressman, na hindi na binoto ng sambayan ng Pilipino dyan sa iyong distrito, pero nanalo ka. Okay? Appointed son ka of Comelec Aking mensahe kiko kapante. Ito. Kung ano ka pa? Ano mo naman wala kang karapatan talaga umupo dyan bilang representante? Wala ka naman talagang karapatan kasi sa totoo lang, di ba? Dapat kung sino yung mas binoto ng sambayan ng Pilipino, yun talaga ang uupo. Bilang congressman, ipantalo ka ni Uye, di ba? Di ba panalo si Uye dyan sa iyong distrito? Ba't ikaw yung naupo ngayon? Kami ho ay nagtataka man din mga kababayan. Pati yung Duterte Youth Party List, dinisqualify ho nila. Tuloy natin siya. Ngayon, ikay nakaupo dyan, gamitin mo naman sa tama ang iyong opisina. Huwag na naman sa paninira sa mga kadapan sa politika dahil nakakahiya po yan. Nakakahiya po yan dahil yung inyong pagtanggap sa opisina niya, alam ninyo, lapat na mismo sa sinasabi ng Korte Suprema na walang legal na basihan ng second place rule. So, actually, totoo yan, kabayan. Kasi nga po, even ang Korte Suprema, nagsalita na po dito na hindi po pwedeng iupo ang second placer na nanalo po sa eleksyon. So, bakit itong si Congressman Abante biglang naupo bilang congressman? Alam mo, pastor, ito mga kababayan nire-respeto ko po ang mga pastor. Malaki po yung respeto ko sa kanila, mga kababayan. Hindi ko basta-basta. Kaso nga lang, itong si Pastor Abante, hindi ko maintindihan Bakit hindi ka na lang marahimik at gumawa ka na lang ng mabuti para sa iyong mga constituents at para sa bayan? Oo, kasi malaki yung malaki yung yung tawag ito, yung influensya. Isipin mo, di ba? Nasisira yung dami mga galit sa baptist ngayon.
Oo, dahil dyan, kabayan, even yung mga kasamahan ho natin, sinasabi ko ganyan, baptist. Huwag naman ganun. Di ba pwede dahil nga ikaw ay inupulang din naman, hindi ka naman talaga nanalo Congressman Abante, Pastor Congressman Abante, baka naman pwedeng focus ka na lang sa trabaho mo. Baka pwede naman, pakiusap lang naman yan, pero ni Harry Roque. Di ba yun naman ang dapat ginagawa ng mga Kristiyano? Oh, ayan na. So muli, ang aking mensahe kay Kong Abante, Kong, ano ka ba? Alam mo naman wala kang karapatan talaga umupo dyan bilang representante. Ngayon ikay nakaupo dyan, gamitin mo naman sa tama ang iyong opisina. Huwag na naman sa paninira sa mga kalaban sa politika dahil nakakahiya po yan. Nakakahiya po yan dahil yung inyong pagtanggap sa opisina niya, alam ninyo, lapat na mismo sa sinasabi ng Korte Suprema na walang legal na kasihan yung second place rule. So bakit hindi ka na lang manahimik at gumawa ka na lang ng mabuti para sa iyong mga constituents at para sa bayan? Di ba yun ang dapat ginagawa ng mga Kristiyano? So muli, aking mensahe kay Kong Abante, Kong, ano ka ba? Alam mo namang wala kang karapatan talaga umupo dyan bilang representante. So mga kababayan, so once again, ito lang sa akin, no. Sa akin, sa mga tagapanood po natin, may pakiusap lang ako sa inyo, no. Sana naman po, wag niyo naman pong, kumbaga, wag sana pong sumama yung inyong tingin sa mga baptist, no. Wag naman sana, mga kababayan. Kasi doon nga sa nakikita ko sa post, marami pong nagpo-post na baptist ka pa naman, pastor ka pa naman, tapos ganyan ba? Kumbaga nadadama yung mga matitino eh. Siyempre, marami mga Duterte supporters, galit yung iba, galit talaga sa ano eh, kasi nga, baptist si Pastor Abante, kung ano-anong pinagsasabi. So yung akin po, wag po nating idamay lahat, no? Magkaiba po kami, mga kababayan. Although, pastor yan, nare-respeto natin, pero hindi po lahat ng pastor kabayan galit po sa mga Duterte. Tandaan po ninyo, doon po sa probinsya po namin, marami pong pastor doon. Pero, alam mo, mas malaki po ang kanilang tiwala, mas malaki po yung kanilang paggalang, no? Kumbaga, kung ikukumpara natin sa iba ng mga naging Pangulo ng Pilipinas, mas malaki ang paggalang nila dyan po kay Pangulong Duterte. Kumbaga, talagang mas umanga po sila dyan sa tikas nga po ng pamumuno, mga kababayan. And naging okay naman talaga ang bansang Pilipinas. O, totoo yan. Kaya wag natin ilahat ng mga Baptist is ganun, no? Siguro, ganyan lang talaga si Pastor Abante. Meron nga merong nag-aaral, meron akong malapit din sa namin, kasi kumbaga, yung kapatid niya, ka-churchmate namin, nag-aaral sa bilang pastor. Makasamahan natin yan, mga kababayan. Tinanong ko siya, kasi nung nakaraan, nakita ko siya na nag-attend siya doon kay Pastor Abante, doon sa church ni Pastor Abante. Tinanong ko siya, sabi ko, bro, ano yung take mo dito? Sabi ko, kasi di ba nakikita mo naman si Pastor Abante, ganito, ganyan, di ba? Anong tingin mo dyan? Sabi ko sa kanya, kasi nga nag-attend siya doon sa simbahan nila, Pastor Abante. Sabi niya, yan na nga yung mahirap dyan, bro, Dapat kasi yung mga ganyan, mga pastor, hindi dapat yan talaga nakikialam sa politics, Di ba? Kasi alam po natin, sa simula't-simula mga kababayan, politics talaga is very divided. No, kita naman natin daw, dapat talaga yan sila, nakapokus kasi servant of God ang mga pastor kabayan, pinili yan sila, Hindi yan sila sabi basta-basta lamang, No, so dapat ganun. Sa ginagawa ni Pastor Abante, paano niya madadala yung mga DDS? Milyon-milyon yan. No, maraming mga DDS dyan, mga milyon-milyon. Hindi na hindi na maniniwala sa turo niya yan. Yung mga tinuturo niya according to the Bible, sino maniniwala? Mga DDS, hindi maniniwala yan. Maniwala ko kayo. Ito mga kababayan, sisingit ko lang bago natin tapusin ang video natin. Si dating sundalo, actually, lagi natin din itong kasama. Dating sundalo, Paul Mitran. Okay? So, singit lang natin yung kanya pong mga sinabi po dito, kabayan. Pasok ko. Nasa ko lang yung ginawa. Okay, mo muna po. Kasi natutulak ang pabulo sa bansa natin, kaliba kay Marcos, si Los at sa first place. Ang Congress ngayon, ang lowest Congress ngayon, siya yung pinaka walang iya. Demonyo yan, yung nasa Congress ngayon. Demonyo. Sabi nga may napanood ako sa YouTube kay Pangulong Duterte, sabi niya, pag ang Speaker of the House ay hubos ang kaban ng bayan. Totoo naman Totoo naman. Hubos ang kaban ng bayan. Tingnan mo. Ang usapin ngayon hindi million. Nakang puro palaman. Kung matatandaan po ninyo, ito yung kasama po natin na dating sundalo kabayan. Okay, nag-retired na ito kasi tapos siyempre matanda na rin. Alam mo, nung nakaraan, nung kami po pumunta sa Supreme Court, di ba, sa harap ng Supreme Court, ito din yung nagyaya kay tambalos-los ng ganun di ba? So, matinik po ito kabayan. Sabi niya nga, imbitahan niyo ako dyan sa TICOM,
talagang, ano, kasuhan niyo ako. So, naghahamon ito, talagang matinik kasi talaga ito. Ganyan, ang mga sundalo, matitinik talaga yan. Talagang may mga pusong palaban. Leader Marcos Jr., pinag-uusapan lang ng corruption, million. Sila ngayon, umaabot sa trillion. Gaano ba ka, so, hindi naman walang yang Marcos. Gaano katanga? Yung point doon. Gaano kahina na leader? Okay, yung mga tools siya, magsalita na kayo kung hindi kayo magsalita. Kasi pinag-usapan natin ang bayang Pilipinas. Hindi individual. Mga kaibigan, ano? Hindi individual ang pinag-uusap natin dito, mga kaibigan. Kaya nga, Congress, malapit-lapit na kayo, Congress. Ako po, Congress, malapit-lapit na kayo, Congress. Sabi po nitong dating sundalo kabayan. Ano kayang ibig sabihin ko nito, ano? Oo, kasi nga may mga, alam mo, sila De Leon, sila dating, actually, ito din po, isa din po ito sa mga kasama po natin kabayan. Sila General Puques, no? Mga dating sundalo, mga retired na mga retired general na sila. So, alam mo talagang grabe talaga ito sila. Sabi nga nila, malapit-lapit na di umano. So, even ako naman bilang Pilipino, syempre, mga kababayan, kumbaga, lahat naman tayo siguro gusto nating matapos na itong mga corruption ho na ito. Kasi hindi na ho biro ang nangyayari sa bansa po natin. Isipin nyo po meron pa pong 3 taon si BBM. Almost, ano na lang yan, almost 3 years na lang yan So, feeling ko, hindi ko alam kung ano ba yung mangyayari sa loob ng 3 taon ni BBM. Kasi kung i-repair lahat yung mga ghost project, mga palpak, matatagalan pa po ito mga kababayan Oo. So, sabihin na natin na walang, halimbawa lang naman, kung sakasakali man, sinasabi ni BBM, na wala siyang alam dyan sa mga corruption na yan, ipalagay lang ho natin, ano. So, isipin mo sa 3 taon, ngayon mo lang nalaman, isa lang ang ibig sabihin, niyan, weak leader ka talaga. Oo. Alam mo, nung panahon kasi ng eleksyon, sinabi na yan ni dating Pangulong Duterte, BBM is a very, mga kababayan. He is a weak leader. Yan ang sinabi po ni dating Pangulong Duterte. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, bahala kayo kung yan ang gusto nyo, di ba? Basta si BBM di umano, sabi ni Pangulong Duterte, is may bagahe. So, nangyari, nagkalit-litsi na. Sa loob po ng 3 taon ni BBM, hindi ko alam kung ano yung improvement. Wala akong alam talaga. Wala akong makita, kabayan. Wala akong makita. Sayang, no? Kasi syempre, 6 na taon So, ganun. Bis okay na yung bansa natin, no? Pangangat na Pangangat na yung bansa natin. Ay, nako, BBM. Kailan pa kaya matatapos ang iyong pamumuno? Wala talagang magandang nadulot mga kababayan diba? So, pinaglaruan ka. Kung hindi man ikaw dyan involved sa mga corruption na yan, parang dahil nga weak leader ka, pinaglaruan ka ng iyong mga bataan. No? Yung kumbaga, hindi ka narespeto ng iyong mga bata. No, di ba? Kasi ganun yan Ano sabi ni Atty. Mike Operario? Kapag mahina ang isang leader, ang kanyang nasasakupan ay nagkakawatak-watak at nagkakanya-kanya. Yun na nga ang nangyari ngayon. Tapos gagawin ka pang bayani ng mga bubulista na di umano bayani ka kasi isiniwalat mong ang mga korupsyon sa loob lamang ng 3 taon, dapat ba kami matuwa? Lahat naman yan ay under ho sa opisina mo. Yun lang mga kababayan. Kita-kita po tayo. So even tomorrow, abangan ho natin dahil magkakaroon na po ng pangalawang pagdinig. Although, pinirmahan na din po ni Senate President Chis Escudero ang mga subpoena dito po sa mga contractor ho na ito. Siyempre, kung itong mga contractor man ito, baka proceed yan doon sa kung sino ang mga involved ho ng mga congressman, mga kababayan. So, sabi nga ni dito po ni Chis Escudero, kapag hindi ho sila dumalo sa patawag ho na ito, na kung saan na yan po, pinadala na po sila ng subpoena, ay sunod na po dyan is warrant of arrest. So, dapat lang. Oo, dapat lang. Lumaban ho kayo ng patas. Diba? Kami lumalaban ho kami ng patas Lumalaban ho kami ng patas. Lumaban ho kayo ng patas. Ganun lang ka-basic yun. Unang-una, pari-parehas naman tayo Pilipino Huwag nyo naman nakawin yung pera ng bayan. Diba? Huwag nyo namang huwag nyo namang tsansihahin. Oo. Masyado kayong nagbubunya sa pera ng taong bayan. Huwag naman ganun. Pilipino tayo pari-parehas. Huwag nyo namang masyadong unahin yung bulsa nyo. Diba? By the way, yan lang po mga kababayan. Abangan po natin tomorrow dahil medyo intense talaga ito tomorrow. Yung Congress, bahala sila dyan. Mag-imbestiga sila. Dyan. Gawin nilang teleserye ang investigasyon nila. Bahala sila. Basta dito ako pupuko sa Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcolita. Isingit lang pala natin bago natin tapusin. Kahapon, mayroon po tayong nakuhang impormasyon na ito nga si Bing Tulfo, ang kapatid po ni Rapi Tulfo, ay binanatan niya sabi niya kasi doon, hindi niya naman direct na binanatan si Marcolita. Ang sinabi niya lang,
Wala lang, pasikat daw yan dyan sa Blue Ribbon Committee. Wala yan, wala naman daw mangyayari yan. O sinagot naman siya kahapon. Andyan po sa baba mga kababayan yung link ng video natin. Panoorin ho ninyo, dahil sumagot na po dyan si Atty. Marcoleta, dito nga po sa mga naging pahayag ni Vin Tulfo. Alam mo sir, malaki din naman ang respeto ko sa'yo. Sir, Vin Tulfo. No, dahil nakita ko, binuon nung ako'y nag-aaral ng high school, nung nag-aaral po ako ng college, no, sa school po ng criminology, alam mo, ako po idol na idol talaga kita dati. Kasi nga, syempre, nakita ko kasi yung tigas mo eh. Yung parang, talagang, yung tigas mo yung, talagang kahit na sinong personalidad, handa mong yayain ng boxing, no? Para lang ho, talagang sila ho, aksyonan ho nila yung mga karapat-dapat aksyonan. Pero ngayon, huwag naman ganun. No, relax lang kasi sabi nga ni Rodante Marcoleta, ay membro din naman ng Blue Ribbon Committee yung kapatid mo. O, si Rapi Tulfo. Ano sabi ni Marcoleta? Sana nag-usap na lang kayo. By the way, hanggang dito na lang muna kabayan. So magandang araw po sa inyong lahat.